Si Leila ay isang Iranyanang dalaga na nagpasya na suwayin ang kanyang ina at lumipad patungo sa Pilipinas, nag-iisa. Walang sinuman ang nag-akalang ang desisyong iyon ay magbabago sa kanyang buhay magpakailanman. Mula sa halos walang-wala, naging isang tao siya na nakakuha ng sahod na tumaas ng hanggang 10 beses, hindi ka pani-paniwala. Ngunit bago niya marating ang puntong iyon, kinailangan niyang lagpasan ang unang gabi na halos sumira sa kanyang buong buhay. Ang lahat ng ito ay nagsimula sa mga salita ng kanyang ina sa huling gabi bago siya umalis sa kanilang tahanan. Ang malamig na hangin ng gabi ay humaplos sa lumang bintana ng maliit na apartment sa Tehran. Ang tunog ng mga sasakyan mula sa malaking kalsada sa ibaba ay naririnig paminsan-minsan, ngunit sa loob ng silid ay nanatili ang katahimikan, tila naghihintay ang lahat ng huling desisyon. Si Leila, isang 24 taong gulang, ay nakaupo sa sahig sa tabi ng kanyang nag-iisang maleta. Dahan-dahan niyang inilagay ang 2 o 3 damit, maingat na inilipat na tila bawat piraso ng tela ay isang patunay ng lumang buhay na kanyang iiwan. Sa lumang mesa na gawa sa kahoy, sumindi ang kanyang telepono na may mensahe mula sa isang kaibigan sa Maynila na nakatrabaho niya online. Kung seryoso ka, tutulungan kitang makahanap ng tirahan. Mas maraming pagkakataon dito kaysa sa iniisip mo. Binasa ni Leila ang mensahe ng paulit-ulit. Malakas ang tibok ng kanyang puso, hindi lamang dahil sa tuwa kundi dahil alam niyang pagdating ng umaga, muli niyang haharapin ang kanyang ina. Talaga bang itutuloy mo ang pag-alis mo? Ang boses ng kanyang ina ay umalingaw-ngaw mula sa pinto ng silid tulugan. Natigilan si Leila habang isinasara ang zipper ng maleta. Lumingon siya at nakita ang kanyang ina na nakasandal sa pintuan. Suot ang isang madilim na tsador, ang mga mata ay puno ng pag-aalala at pagod na itinago ng maraming taon. Kailangan kong umalis mahina ngunit matatag na sabi ni Leila. Hindi ko na kayang mamuhay ng ganito. Hindi sapat ang trabaho rito, hindi rin sapat ang pera. Gusto ko ng mas magandang buhay, umiling ang ina. Ang magandang buhay ay hindi palaging malayo sa tahanan. Sa bansang hindi mo alam ang wika, hindi mo kilala ang mga tao, sino ang pagkakatiwalaan mo. Lumunok si Leila. Ang takot ay bumalot sa kanyang puso, ngunit mas matindi kaysa sa takot ang pakiramdam ng pagiging nakakulong. Nagsusumikap siyang magtrabaho bilang online interpreter, halos araw-araw, tumatanggap ng lahat ng uri ng trabaho, mula sa pagsasalin ng mga artikulo hanggang sa pagsagot ng email ng mga kliyente. Ngunit ang kanyang kita ay halos hindi sapat para sa upa at pambili ng gamot ng kanyang may sakit na ama. Kung hindi ko susubukan ngayon, pagsisisihan ko ito habang buhay, sagot niya. Lumapit ang ina, kinuha ang maliit na aklat ng panalangin at inilagay sa ibabaw ng kanyang maleta. Hindi ka pinipigilan ng nanay mo para kontrolin ka, kundi dahil natatakot ako na maging masyadong malupit ang mundo sa iyo. Ang mga salitang iyon ay tumagos sa puso ni Leila. Natahimik siya sandali bago mahigpit na hinawakan ang kamay ng kanyang ina. Siguro, kailangan kong harapin ang malupit na mundo para makahanap ng mas magandang buhay kaysa sa dati. Walang nag-usap pa ng gabing iyon. Dahan-dahang lumabas ang ina sa silid habang si Leila ay nakaupo, nakatingin sa kanyang maleta na nanginginig ang mga mata. Alam niyang hindi ordinaryong paglalakbay ang magaganap kinabukasan, kundi ang pinakamalaking desisyon sa kanyang buhay at anumang mangyari, langit man o pagsubok, pinili na niyang humakbang pasulong. Ang sikat ng umaga ay sumikat sa malinis na salamin ng Imam Khomeini International Airport sa Tehran. Maraming tao ang nagtutulak ng bagahe, naglalakad na may iba't ibang ekspresyon. Ang ilan ay nagmamadali, ang ilan ay may pag-asa, ang ilan ay nagpapaalam. Ngunit para kay Leila, tila humina ang lahat ng ingay sa paligid. Tanging ang malakas na tibok ng kanyang puso ang halos naririnig. Suot niya ang isang simpleng cream-colored na coat, isang light gray na head covering, at may maliit na bag na naglalaman ng lahat ng kanyang dokumento. Pasaporte, tiket sa eroplano, kaunting pera, at isang piraso ng papel na may nakasulat na address ng murang apartment sa Maynila na tinulungan ng kanyang kaibigan na mahanap. Inihatid siya ng kanyang ina sa paliparan, ngunit halos walang imikan sa buong biyahe. Ang katahimikan sa pagitan ng mag-ina ay mas mabigat pa kaysa sa anumang paninisi. Pagdating sa pinto ng departure area, tumigil ang ina. Kung magbabago pa ang isip mo ngayon,
May oras pa, sabi ng ina nang hindi tumitingin sa kanya. Naramdaman ni Leila ang matigas na bukol sa kanyang lalamunan. Tiningnan niya ang kamay ng kanyang ina na magaspang mula sa pagtatrabaho sa bahay at pag-aalaga sa pamilya ng maraming dekada. Ang mga kamay na iyon ang umaliw sa kanya noong siya'y nadapa. Nagpakain noong siya'y may sakit. At ngayon, nanginginig ng bahagya, tila pilit na itinago ang takot upang hindi ito lumabas. Hindi po ako tumatakas sa bahay, ma, mahinang sabi ni Leila. Hinahanap ko lang po ang paraan para matulungan ang ating tahanan. Tumingala ang ina, namumula ang mga mata. Hindi ko kailangan ng maraming pera kung kapalit nito ay ang paghihirap mo ng mag-isa. Sa mga salitang iyon, agad na lumuha si Leila, ngunit pilit siyang ngumiti. Hindi po ako maghihirap ng habang buhay. Pangako. Inabot ng ina ang isang maliit na piraso ng tela. Sa loob nito ay ang lumang singsing na pilak ng lola niya. Dalhin mo ito para malaman mong may bahay ka pa ring babalikan. Kinuha ito ni Leila, nanginginig ang mga kamay. Niyakap niya ng mahigpit ang ina sa unang pagkakataon mula kagabi. Ang amoy ng pabango at ang pamilyar na amoy ng tela ay halos dumurog sa kanyang puso, ngunit sa parehong oras, mas lalo siyang naging sigurado na kailangan niyang umalis. Nang dumating ang oras upang pumasok sa gate, lumingon siya muli. Nakita niya ang kanyang ina na nakatayo pa rin sa parehong lugar, lalong lumiliit sa gitna ng maraming tao, ngunit nakatitig pa rin sa kanya ng walang pagkurap. Nagbigay galang si Leila mula sa malayo bago tumalikod at nagpatuloy. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang takot, pag-iisa, at kakaibang lakas, tila isang taong tumalon mula sa bangin, nang hindi alam kung ang naghihintay sa ibaba ay sakit o mga pakpak na handang bumukas para sumalo. Nang lumapag ang eroplano sa runway sa Maynila, ang kalangitan ng gabi ay puno ng mga ilaw ng malaking syudad. Idiniin ni Leila ang kanyang noo sa bintana. Tinitingnan ang mga ilaw na nakahilera ng mahaba na parang ilog ng mga pagkakataon. Naipinta niya na sa kanyang isip ang Pilipinas mula sa mga larawan sa internet, mga ginintuang simbahan, magagandang dalampasigan, street food at mga taong madaling ngumiti. Ngunit nang bumukas ang pinto ng eroplano at sumalubong sa kanya ang mainit at mamasa-masang hangin, alam niyang ang katotohanan ay palaging iba sa pangarap. Puno ang paliparan ng mga karatula sa Filipino at Ingles. Tuloy-tuloy ang anunsyo sa magkasalungat na wika. Mabilis maglakad ang mga tao, tila alam ng bawat isa kung saan pupunta maliban sa kanya. Mahigpit na hinawakan ni Leila ang strap ng bag, tiningnan ang screen ng telepono na malapit ng maubusan ng baterya at pilit na kinakalma ang sarili. Nagpadala siya ng mensahe kay Bea, ang kaibigang Filipino na nakakausap niya ng ilang buwan ngunit walang tugon. Siguro dahil gabi na. O baka. Ayaw niyang isipin. Pagkatapos niyang makalabas sa immigration, kinaladkad niya ang kanyang maleta sa labas at nakita na umuulan ng malakas. Walang humpay ang tunog ng ulan na humahampas sa salamin. Mahaba ang pila ng mga taxi, ang init at halumigmig ay halos sumakal sa kanya. Sinubukan niyang buksan ang translation app at ipinakita ang address sa taxi driver. Tumango ang lalaki, ngunit mabilis magsalita ng Filipino, kaya hindi niya naintindihan. Ngumiti na lamang siya nang pilit at sumakay sa sasakyan na may pag-aalinlangan. Sa daan, dumadaan sa salamin ng bintana ang Maynila sa gabi, puno ng mga ilaw ng restaurant, motorsiklo, at matatayog na gusali na may halo ng luma. Ito ay parehong abala at kakaiba. Tahimik na tumingin si Leila sa unahan. Sa isang banda, excited siya, ngunit sa kabilang banda, nagsisimula na siyang mangamba na baka siya ay masyadong naging padalos-dalos. Pagdating sa murang apartment sa isang makipot na kanto, nalaman niya ang masamang balita. Ang kwartong na-book niya ay naibigay na sa iba. Ang may-ari ng boarding house ay halos hindi nakapagsalita ng Ingles. Pilit na ipinapaliwanag na mayroong pagkakamali sa petsa. Nakatayo si Leila sa maliit na lobby na may amoy amag ng ulan at mamasa-masang dingding. Unti-unting lumulubog ang kanyang puso. Ang kaunting pera niya ay hindi sapat para magtagal sa magandang hotel. Ilang porsyento na lang ang baterya ng telepono niya. At ang kaibigan na nangako ng tulong ay tahimik pa rin. Sa unang gabi niya sa Pilipinas, hindi siya nakatayo sa harap ng pintuan ng pagkakataon gaya ng kanyang pinangarap, kundi nakatayo sa gitna ng kawalan ng katiyakan
na handang lumamon sa kanya anumang oras. Huminga siya ng malalim, tiningnan ang madilim na kalangitan dahil sa ulan at mahinang sinabi sa sarili na hindi pa oras para sumuko. Matapos ang mahabang negosasyon sa may-ari ng apartment, sa wakas ay pinayagan ng isang mabait na matandang babae si Leila na manatili sa storage room sa ibaba pansamantala sa loob ng isang gabi. Napakaliit ng kwarto, halos walang espasyo para sa maleta. Mayroon lamang isang lumang ventilador, isang fold-out bed, at isang maliit na bintana na nakakakita ng pader ng semento sa likod ng gusali. Ngunit sa gabing walang pagpipilian, ito ang tanging silungan niya. Umupo si Leila sa fold-out bed at umiyak sa unang pagkakataon mula nang dumating siya sa Pilipinas. Hindi dahil sa maliit na kuwarto o sa init ng panahon, kundi dahil sa matinding pakiramdam ng kalungkutan na halos hindi na siya makahinga. Kinuha niya muli ang telepono at nakita ang mensahe mula kay Bea, huli na ang dating. "Sorry, naaksidente ako ng bahagya. Kailangan kong magpa-ospital pansamantala. Kokontakin kita bukas." Tinitigan ni Leila ang mensahe ng matagal bago mahinang tumawa sa kanyang kapalaran, tila sinusubukan ng lahat kung gaano siya katibay. Kinabukasan ng umaga, nagising siya sa ingay ng mga tindera na sumisigaw ng kanilang paninda sa kanto. Ang amoy ng sinangag na may bawang at mabangong sabaw ay pumasok sa bintana. Naghilamos siya, nagpalit ng damit at inayos ang lahat ng kanyang aplikasyon sa trabaho. Kahit na halos mawalan siya ng lakas ng loob kagabi, sinabi niya sa sarili ngayong umaga na kung patuloy siyang matatakot, malayo na ang kanyang narating ng walang kabuluhan. Nagsimula siya sa isang coffee shop na may nakapaskil na anunsyo para sa mga clerk, ngunit tinanggihan dahil hindi siya gaanong bihasa sa Filipino. Pagkatapos ay sinubukan niya sa isang tindahan ng pasalubong sa tourist area. Interesado ang may-ari sa kanyang kakayahan sa Ingles at Persian, ngunit napakababa ng sahod na inalok, halos hindi sapat para sa upa. Buong maghapon, lumakad si Leila sa ilalim ng init ng Maynila hanggang sa nagsimulang mangati ang kanyang mga paa, nabasa ng pawis ang kanyang damit, at lalong bumigat ang kanyang puso bawat oras. Ilang beses niyang narinig ang salitang "tatawagan ka namin", na alam niyang madalas nangangahulugang hindi na siya tatawagan. Kinahapunan, huminto siya upang sumilong mula sa biglang pagpatak ng ulan sa isang maliit na bookstore. Habang nakatayo at nagbabasa ng lumang English book para pampalipas oras, napansin ng kanyang mga mata ang isang maliit na anunsyo sa community board. Travel and International Trade Startup Company seeks international coordinator, excellent English skills, third language, A+. Tinitigan ni Leila ang papel ng ilang sandali at ang kanyang pagod na puso ay muling bumilis ang tibok. Pinilas niya ang numero ng telepono at maingat na inilagay sa kanyang bag. Sa araw na tila gumuho ang lahat, ang maliit na anunsyo sa lumang board ay naging manipis na sinag ng liwanag na pumasok sa kadiliman at hindi pa niya alam na ang sinag na iyon ay magbabago sa kanyang buhay magpakailanman. Ang gusali na nakasulat sa anunsyo ay hindi isang marangyang gusali o engranding head office. Ito ay isang 4 na palapag na commercial building sa isang tahimik na business district. Sa ibaba ay isang maliit na cafe, habang sa pinakataas na palapag ay may nakasabit na maliit na karatula ng kumpanya, Luzon Global Connect. Kung hindi mo talaga pinansin, malamang na nadaanan mo ito nang hindi nalalaman na ito ang kumpanya na naghahanap ng mga international staff. Huminga ng malalim si Leila sa harap ng salamin ng pinto. Suot niya ang tanging puting shirt na plantsado. Nang maayos mula sa kanyang maleta, inayos ang kanyang buhok at mahigpit na hawak ang folder ng mga dokumento sa kanyang dibdib. Kahit pagod mula sa biyahe at pagtanggi sa nakalipas na 2 araw, ang kanyang mga mata ay nagliliyab ng determinasyon higit kailanman. Sa loob ng opisina, mas maliit ito kaysa sa inaakala niya ngunit buhay na buhay. Ang mga desk ay nakaayos ng open plan. Maraming kabataan ang nag-uusap sa Filipino, Ingles at Chinese. Ang tunog ng keyboard, telepono at maiikling tawanan ay nagbigay sa kapaligiran ng kakaibang vibes kumpara sa dating matigas na trabaho na nakasanayan niya. Ngumiti ang dalaga sa reception at matatas na nagsalita ng Ingles. "Nag-a-apply po ba kayo?" Tumango si Leila bago siya inanyayahang umupo at maghintay. Hindi nagtagal, lumabas ang isang lalaki na humigit kumulang 35 taong gulang, nakasuot ng dark blue na shirt. Ipinakilala niya ang sarili bilang Marco Reyes,
ang founder ng kumpanya, at inanyayahan si Leila para sa interview. Nagsimula ang pag-uusap sa mga pangunahing tanong tungkol sa karanasan niya sa pagsasalin, pakikipag-ugnayan sa mga international client, at ang dahilan ng kanyang pagpunta sa Pilipinas. Ngunit habang tumatagal ang pag-uusap, mas lalong naging malalim at mapaghamon ang mga tanong. Hiniling niya kay Leila na mag-simulate ng negosasyon sa isang client mula sa Middle East, magsalin ng live na business email, at magbigay ng solusyon kapag nagkaroon ng hindi pagkakaintindihan dahil sa pagkakaiba ng kultura ng mga kliyente. Buong puso at kumpiyansa na sumagot si Leila gamit ang Ingles at Persian, kasama ang kanyang pananaw mula sa kanyang taon ng karanasan bilang freelancer. Hindi siya nagsalita ng pinalaki, ngunit nagsalita siya ng tapat at malinaw tungkol sa kanyang pag-unawa sa kung paano mag-isip at kung ano ang kailangan ng mga tao mula sa rehiyong iyon at kung anong uri ng komunikasyon ang hindi nila gusto. Tahimik na nakinig si Marco Reyes bago nagtanong ng huling tanong. Bakit sa tingin mo ay dapat ka naming tanggapin, gayong bagong dating ka lang sa Pilipinas, wala kang network, at nagsisimula ka pa lang sa wala? Natigilan si Leila sandali bago sumagot. Ang mga mata ay matatag at kumpiyansa. Dahil ang mga nagsisimula sa wala ay mas pinahahalagahan ang bawat pagkakataon kaysa sa mga mayroon ng lahat. At hindi ako pumunta rito para maglaro lang. Nandito ako para baguhin ang aking buhay. Ang sagot na yon ay nagpatahimik sa silid sandali. Tinitigan siya ni Marco Reyes ng maigi bago ngumiti ng bahagya. Tila nakikita ang isang bagay na maaaring hindi napapansin ng iba. At sa sandaling iyon, naramdaman ni Leila na ang maliit at ordinaryong pintuan na ito ay maaaring ang pintuan sa hinaharap na matagal na niyang hinahanap. Matapos ang interview, inanyayahan si Leila na maghintay sa cafe sa ibaba. Umorder siya ng maliit na tasa ng mainit na tsaa at mahigpit na hinawakan ang tasa upang itago ang nanginginig niyang kamay. Kahit na mas mahusay ang interview kaysa sa inaasahan, hindi pa rin siya nangahas na umasa ng labis dahil itinuro sa kanya ng buhay kamakailan na ang labis na pag-asa ay maaaring magdulot ng mas matinding sakit. Tiningnan niya ang mga taong naglalakad sa harap ng tindahan, inisip ang kanyang ina, ang pansamantalang upahan niyang kuwarto, at ang kaunting pera na natitira sa kanyang bulsa. Kung hindi siya nakakuha ng trabaho ngayon, kailangan niyang magsimulang muli mula sa wala. Lumipas ang halos 10 minuto hanggang sa wakas ay bumaba ang receptionist at tinawag, "Ma'am Leila, pinapatawag po kayo ni Sir Marco Reyes pabalik sa taas." Nagulantang ang puso niya. Mabilis siyang tumayo at sumunod sa dating maliit na conference room. Si Marco Reyes ay nakaupo kasama ang isa pang babae na ipinakilala ang sarili bilang operations manager. Sa mesa ay may nakahandang set ng dokumento. Nag-usap na kami. Ang kumpanya ay lumalawak sa merkado para sa mga kliyente mula sa Iran, United Arab Emirates at ilang bahagi ng Turkey. Kailangan namin ng isang tao na hindi lamang nagsasalin ng wika kundi nakakaintindi rin sa kultura at pag-uugali ng mga kliyente. Dahan-dahang tumango si Leila, pilit na pinipigilan ng emosyon, kaya gusto naming ialok sa iyo ang posisyon bilang International Coordinator. Kung handa ka, pwede kang magsimula sa susunod na linggo. Sa mga salitang iyon, gusto na niyang umiyak. Ngunit bago pa siya makapagsalita, inusog ng operations manager ang dokumento sa kanya. Ito ang iyong panimulang sahod at mayroon ding komisyon batay sa performance. Tiningnan ni Leila ang mga numero sa dokumento at agad na natigilan. Kailangan niyang kurap-kurapin ang mga mata ng ilang beses upang makasigurong hindi siya nagkakamali sa pagbabasa. Ang numero ay halos 10 beses na mas mataas kaysa sa average na kita na nakukuha niya sa Iran. Ito po ba ang buwanang sahod? Mahina niyang tanong. Oo, at kung makakuha ka ng mga bagong kliyente, mas tataas pa ang iyong kita. Ang buong mundo ni Leila ay tila tumahimik. Narinig niya lamang ang sarili niyang paghinga. Lumipad siya sa ibang bansa na may pag-asang makahanap ng trabaho na makakapagbigay sa kanya ng sapat na buhay, ngunit nakakuha siya ng isang alok na higit pa roon, hindi ka panipaniwala. Bakit po ninyo ako binibigyan ng ganito kalaki? Tapat niyang tanong. Simpleng sumagot si Marco Reyes, dahil mayroon kang bagay na hindi namin madaling makita, at dahil minsan,
Ang mga taong hindi binigyan ng sapat na pagkakataon ng mundo ay ang mga taong handang lumikha ng pinakamalaking resulta. Dahil sa mga salitang iyon, napaiyak siya. Muli niyang tiningnan ang dokumento sa kanyang kamay at naalala ang kanyang ina na nagsabing baka masyadong malupit ang mundo sa kanya. Ngunit ngayon, sa ibang bansa, binuksan ng mundo ang isang pinto na hindi niya kailanman pinangarap. At ito ang unang pagkakataon mula nang dumating siya sa Pilipinas na alam niyang malinaw na ang desisyon na suwayin ang kanyang ina noon ay maaaring nagdadala sa kanya sa isang tunay na bagong kapalaran. Isang linggo ang lumipas, nakatayo si Leila sa harap ng salamin sa bago niyang upahan na kwarto, maliit ngunit mas malinis kaysa dati. Suot niya ang isang simpleng corporate attire at ang brotse ng lumang singsing na pilak ng kanyang lola ay nakakabit sa loob ng kanyang bulsa ng blusa, tila isang anting-anting. Ang kanyang puso ay malakas ang tibok, hindi naiiba sa unang araw na siya ay nag-interview. Ngunit sa pagkakataong ito, iba ang pakiramdam. Hindi na siya isang naghahanap ng trabaho. Sisimulan niya ang isang bagong buhay sa pagtatrabaho sa isang bansa na halos walang sinuman ang nakakakilala sa kanya. Pagdating niya sa kumpanya, ang lahat ay tila napakabilis. Nagkaroon ng morning meeting upang i-update ang mga gawain sa kliyente at ipakilala ang iba't ibang sistema na kailangan niyang matutunan sa maikling panahon. Karamihan sa mga kasamahan ay palakaibigan, ang ilan ay matatas mag-Ingles, ang ilan ay kaunti lang ang alam ngunit pilit na tumutulong ng buong puso, lalo na si Joy, ang marketing staff na madaling ngumiti at nagpaliwanag ng lahat ng may pasensya. Ngunit kinahapunan din, ang tunay na pagsubok ay dumating ng mas maaga kaysa sa inaakala. Isang malaking kliyente mula sa Dubai na kasalukuyang nakikipagnegosasyon tungkol sa package ng importasyon ng mga produkto ng spa mula sa Pilipinas ay labis na hindi nasiyahan dahil sa English version ng quotation document, mayroong maling salita na nagbigay ng maling kahulugan kaya inakala niyang binabago ng kumpanya ang mga tuntunin ng kontrata. Nagsimulang magkagulo ang team dahil kung mawala ang deal na ito, malaki ang mawawala sa kita. Lumingon si Marco Reyes kay Leila. Pwede mo ba siyang kausapin? Kahit na unang araw niya pa lang sa trabaho, wala siyang oras para tumanggi. Kinuha niya ang headset, umupo sa maliit na conference room at sinimulan ang video call sa kliyente. Seryoso ang mukha ng lalaki at matigas ang tono ng boses sa Ingles. Maingat na nakinig si Leila. Hindi nagmamadaling sumalungat, hindi nagmamadaling magpaliwanag, ngunit hinayaan siyang ilabas ang lahat ng kanyang pag-aalala. Pagkatapos, dahan-dahan siyang nagsalita sa kanya sa magalang, ngunit matatag na tono. Ipinaliwanag niya na mayroong pagkakamali sa paggamit ng wika sa dokumento, hindi intensyon na baguhin ang kasunduan, at nagbigay ng mga halimbawa ng mga salita na dapat gamitin sa konteksto ng negosyo sa Middle East, at nag-alok ng bagong draft sa loob ng isang oras. Mahalaga, hindi lamang siya nagsalin ng wika kundi nagsalin din ng damdamin at tiwala. Nagsalita siya sa paraan na naramdaman ng kliyente na siya ay tunay na pinapakinggan. Tumagal ang pag-uusap ng halos 40 minuto bago lumambot ang mukha ng kliyente at sa wakas ay pumayag siyang ipaayos ang mga dokumento ng kumpanya. Matapos ang tawag, natahimik ang buong opisina sandali bago si Joy ang unang pumalakpak at sumunod ang iba. Tiningnan siya ni Marco Reyes nang may paghanga. Unang araw mo pa lang, natulungan mo na ang kumpanya na hindi mawalan ng malaking kliyente. Ngumiti ng bahagya si Leila. Kahit nanginginig pa rin siya sa loob, alam niyang hindi siya inupahan dito dahil lang sa awa sa isang dayuhan. Inupahan siya dahil mayroon siyang tunay na halaga. At iyon ang nagpakumbinsi sa kanya sa unang pagkakataon na baka hindi lang siya dumating sa Pilipinas para makaligtas, kundi para magningning sa paraan na hindi kailanman binigyan ng pagkakataon sa kanyang sariling bansa. Ang unang buwan ay lumipas ng napakabilis, halos hindi ka pani-paniwala. Nagtrabaho si Leila halos araw-araw ng buong lakas. Tumulong siya sa pagsasalin ng mga dokumento, nakipagnegosasyon sa mga kliyente mula sa Middle East, inayos ang mga ad copy upang maging angkop sa kultura at nag-alok pa ng mga bagong ideya sa pagpasok sa Iranian market na hindi pa sineseryoso ng kumpanya. Araw-araw may pagod, ngunit ito ay ibang uri ng pagod kumpara sa dati niyang buhay. Dahil sa bawat paghigang niya,
Alam niyang may ginagawa siya para sa kanyang buhay, hindi lang basta pinananatili ito. Sa umaga ng araw ng suweldo, binuksan niya ang bank app nang malakas ang tibok ng puso. Nang makita niya ang aktwal na halaga sa account, napakislot siya at napahawak sa kanyang bibig. Hindi niya namalayan na lumuha siya. Ang numerong iyon ay hindi lamang bayad, kundi patunay na ang panganib, ang takot, ang luha sa paliparan at ang unang gabi na halos walang tulugan ay hindi na sayang. Umupo siya ng tahimik sa kama sandali bago magpasya na gawin ang unang bagay na nasa kanyang isip. Inilipat niya ang karamihan ng pera pabalik sa kanyang pamilya. Hindi nagtagal, tumunog ang telepono. Lumabas ang pangalan ng kanyang ina sa screen. Natahimik si Leila ng 2 segundo bago sinagot. Tahimik ang kabilang linya sandali. Pagkatapos ay narinig ang mahina ngunit nanginginig na boses ng kanyang ina. Anak, baka nagkamali ka sa pagpapadala ng pera? Tumawa si Leila ng may luha. Hindi po ma, ako po ang nagpadala. Muling natahimik ang ina. Sobrang laki nito. Dito, malaki ang sweldo ko ma. Nangako po ako, di ba, na matutulungan ko ang ating pamilya. Mas bumigat ang paghinga ng ina, tila pilit na pinipigilan ang emosyon. Tamang-tama lang, anak, kakabili lang ng bagong gamot ng tatay mo at may natira pa para sa upa. Leila, paano mo nagawa ito? Ang tanong na iyon ay simple, ngunit para kay Leila, napakabigat nito. Tumingin siya sa labas ng bintana ng kanyang inupahang kwarto sa Maynila. Nakita ang maputing kalangitan ng Maynila sa umaga at mahinang sumagot, "Hindi lang po ako sumuko." Narinig niya ang mahinang hikbi ng kanyang ina. "Patawarin mo ako, anak. Sa pagsubok, napigilan ka noon." Napapikit si Leila, dumaloy ang luha sa kanyang pisngi. "Hindi po kayo kailangang humingi ng tawad, ma. Mahal niyo lang po ako. Pero hindi ako naniwala na magagawa mo. Hindi rin po ako sigurado," sabi niya na may ngiti. "Pero kailangan kong subukan." Nang gabing iyon, matapos ang tawag, umupo si Leila na nakayakap sa kanyang mga tuhod sa kanyang maliit na kama. Ang ordinaryong inupahang kwarto sa ibang bansa ay nagbigay ng kakaibang init dahil sa wakas, hindi na lang siya isang pasaway na anak sa mata ng kanyang pamilya. Siya ay naging isang tunay at nakikita na pag-asa at sa kaibuturan ng kanyang puso, nagsimula siyang maunawaan na minsan, ang hindi pagsunod sa mga mahal natin ay hindi nangangahulugang mas kaunti ang pagmamahal natin sa kanila, kundi dahil mas mahal natin ang kinabukasan ng bawat isa para maglakas loob na piliin ang landas na walang sinuman ang naglakas loob lakaran. Matapos ang 3 buwan, mabilis na nakilala ang pangalan ni Leila sa loob ng kumpanya. Maraming international client ang diretsyong nakikipag-usap sa kanya dahil tiwala sila sa kanyang paraan ng komunikasyon. Malaki ang itinaas ng benta sa Middle Eastern market. Ang kampanya na tinulungan niyang idisenyo sa parehong wika at kultura ay lumampas sa inaasahan na resulta hanggang sa sinimulan na si Marco Reyes na isama siya sa mga strategic meeting sa executive level. Ngunit habang mas lalo siyang nagiging kilala, mas lalo namang lumitaw ang madilim na anino ng inggit. Sa team, may isang lalaking empleyado na nagngangalang Kuya Ben na matagal nang nagtatrabaho sa kumpanya. Siya ang dating tagapamahala ng pangunahing international clients bago dumating si Leila. Kahit nasa labas ay mukha siyang magalang at palakaibigan, napansin ni Leila na madalas siyang magsalita sa mga pulong, binabawasan ang kanyang mga ideya o sinasabi na baka hindi pa sapat ang karanasan ng mga bagong dating. Sa simula, sinubukan niyang huwag masyadong isipin dahil naniniwala siya na normal lang ang pagkakaroon ng tensyon sa anumang trabaho. Ngunit lalong lumala ang sitwasyon nang ang isang email na ipinadala sa isang mahalagang kliyente ay binago ang ilang bahagi ng walang kaalaman niya na naging dahilan upang magmukhang hindi propesyonal ang nilalaman at halos magdulot ng muling hindi pagkakaintindihan sa kliyente. Sa kabutihang palad, diretsyong nakipag-ugnayan ang kliyente kay Leila kaya agad niya itong nalaman at naitama ang sitwasyon sa tamang panahon. Ngunit nang suriin niya sa loob, nalaman niyang ang taong nagbago ng file bago ipadala ay ang account ni Kuya Ben. Kinagabihan, diretsa niya itong tinanong sa kanyang desk. Tumingala si Kuya Ben mula sa computer screen na may walang emosyong mukha. "Binago mo ang file ko bago ipadala, hindi ba?" tanong ni Leila. Nagkibit balikat siya.
Tumutulong lang ako sa pag-check. Hindi naman kailangan masyadong seryosohin, pero binago mo ang mahalagang kahulugan. O baka hindi mo pa naiintindihan kung paano nagtatrabaho rito, matigas niyang sagot. Hindi ibig sabihin na maraming wika ang alam mo ay alam mo na ang lahat. Ang mga salitang iyon ay malamig, tila isang kutsilyo na bumaon sa kanyang dignidad, ngunit hindi nagtalo si Leila. Tiningnan lang niya ito ng matagal at sinabi, "Hindi ko kailangan malaman ang lahat. Kailangan ko lang na ang bawat isa ay magtrabaho ng tapat." Kinagabihan, bumalik siya sa kanyang kwarto na may mabigat na pakiramdam. Ang tagumpay na matagal na niyang pinapangarap ay nagdadala sa kanya sa mataas na lugar, ngunit ang lugar na iyon ay mahangin at puno ng hindi magandang tingin. Kinuha niya ang kanyang telepono at binasa ang mga lumang mensahe mula sa kanyang ina at tiningnan ang lumang singsing na pilak ng kanyang lola sa kanyang kamay. Sa halip na hayaan ang inggit ng iba na sirain siya, nagpasya siyang gamitin ito bilang isa pang patunay na ang taong nagsisimula sa wala ay hindi kailangang manalo sa pamamagitan ng maruming paglalaro. Maaari siyang manalo sa pamamagitan ng kanyang kakayahan, pagtitiyaga, at katotohanan na walang sinuman ang makapagpapalit magpakailanman. Ang Lunes ng umaga na dapat ay ordinaryong araw ay naging araw na puno ng tensiyon ang buong opisina. Malapit nang isara ng kumpanya ang pinakamalaking deal mula nang itatag ito kasama ang isang grupo ng mga investor at distributor mula sa Middle East. Kung magtagumpay, lalawak ang negosyo sa maraming bansa. Ngunit kung mabigo, hindi lang malaking kita ang mawawala, kundi ang lahat ng reputasyon na binuo ay maaaring gumuho sa isang iglap. Si Leila ang inatasang magpresenta ng communication plan at negotiation strategy. Naghanda siya ng maraming gabi na halos hindi natutulog, ngunit bago magsimula ang pulong, nawala ang pangunahing presentation file. Nawawala ang ilang bahagi ng summary ng kita at gastos at ang impormasyon sa merkado na inihanda niya ay napalitan ng lumang bersyon na may mga pagkakamali. Nagsimulang magkagulo ang buong silid. Namumutla si Joy. Nagmamadaling suriin ng IT staff ang kagamitan habang seryosong tinitingnan ni Marco Reyes ang relo dahil wala ng 20 minuto bago magsimula ang online meeting. Nakatayo si Leila sa gitna ng kaguluhan. Agad niyang nalaman na hindi ito ordinaryong aksidente. May gustong pabagsakin siya sa harap ng lahat. Nakita ng kanyang mga mata si Kuya Ben na nakatayo sa sulok ng silid. Ang kanyang mukha ay masyadong kalmado, hindi pangkaraniwan. Kahit na walang sapat na ebidensya para mag-akusa noon, alam niyang hindi ito ang oras para sa banggaan. Ang pinakamahalaga ay iligtas ang kumpanya. "Hindi na po kailangan ng file," agad na sabi ni Leila. "Ako na po ang magpepresenta ng walang slides." Lahat ay napalingon sa kanya. Maikling tanong ni Marco Reyes, "Sigurado ka?" Tumango siya kahit na malakas ang tibok ng kanyang puso. "Opo, sigurado po ako." Nang magsimula ang pulong, umupo si Leila sa harap ng kamera na mayroon lamang isang maliit na notebook. Nagsimula siya sa isang kumpiyansang pagbati. Pagkatapos ay ipinaliwanag ang Philippine market, ang pagkakataon na palawakin ang brand, ang posibleng return on investment, at ang pagkakaiba ng kultura na mas nauunawaan ng kumpanya kaysa sa mga kakumpetensya. Tuloy-tuloy siyang nagsalita, malinaw, at mas buhay pa kaysa sa anumang slide na nagawa. Ang bawat mahalagang numero ay tanda niya. Ang bawat mahirap na tanong ay sinagot niya, batay sa kanyang direktang karanasan sa pagtatrabaho sa mga kliyente sa rehiyon na iyon. Ang kanyang boses ay matatag, kumpiyansa, at puno ng enerhiya hanggang sa dahan-dahang huminga, ang lahat ng nasa silid sa kanyang ritmo. Tumagal ang pulong ng mahigit 1 oras bago ngumiti ang mga investor sa kabilang panig at sinabi ang mga salita na halos nagpatigil sa lahat ng paghinga. "Lubos kaming humanga, lalo na kay Binibining Leila. Gusto naming magpatuloy agad." Pagkatapos ng video call, naghiyawan ang buong opisina, ngunit si Leila ay nanatili sa kanyang kinatatayuan dahil alam niyang hindi lamang siya nanalo sa pinakamalaking deal ng kumpanya, kundi nanalo rin siya sa laro na sinubukan ng isang tao na bitagin siya upang bumagsak. At sa sandaling iyon, nagpasya siyang oras na para ibunyag ang katotohanan. Matapos ang tagumpay ng malaking pulong, tila bumalik ang buhay sa kumpanya, ngunit para kay Leila, hindi pa tapos ang kwento.
Ayaw niyang hayaan ang panloob na paninira na maging tahimik na bagay na paulit-ulit na nangyayari. Dahil ngayon, maaaring siya ang puntirya, ngunit sa hinaharap, maaaring sirain nito ang buong team at ang kumpanya. Nang gabing iyon, nakaupo siya kasama si Joy at ang IT department. Sinuri nila ng detalyado ang log ng access sa file hanggang sa natagpuan ang malinaw na ebidensya na may nagpalit ng presentation file at nagtanggal ng ilang data mula sa account ni Kuya Ben ilang minuto bago ang pulong. Kinabukasan, agarang nagpatawag ng internal meeting si Marco Reyes. Lahat ay nakaupo ng magkakasama. Ang kapaligiran ay tahimik, hindi pangkaraniwan. Nang ilabas ang ebidensya sa screen, agad na namutla si Kuya Ben. May ipapaliwanag ka ba? Tanong ni Marco Reyes sa matigas na tono. Sinubukan ni Kuya Ben na tanggihan sa simula. Sinabing baka pagkakamali lang o may gumamit ng kanyang account, ngunit nang ituro ng IT department ang mga detalye ng oras, ang ginamit na computer at ang verification logs ng malinaw, wala na siyang kawala. Sa huli, nagsalita siya sa matigas at mapait na boses, "Ginawa ko po ito dahil sawa na akong makita ang mga bagong dating na nagiging mas mahalaga kaysa sa lahat." Nabalot ng katahimikan ang buong silid. Tiningnan siya ni Leila ng matagal. Walang kasiyahan, tanging kalungkutan dahil sa kaibuturan ng kanyang puso, naiintindihan niya kung gaano kasakit ang pakiramdam ng pagiging napapalitan. Ngunit ang sakit ay hindi kailanman dahilan para manira ng iba. Agad na sinuspinde ni Marco Reyes si Kuya Ben para sa proseso ng kumpanya at sinabi sa harap ng team, ang organisasyong ito ay hindi lalago kung ang mga mahuhusay na tao ay magsasayang ng oras sa pagliligtas ng sarili mula sa kanilang mga kasamahan. At gusto kong malaman ng lahat na ang ginawa ni Binibining Leila para sa kumpanya ay hindi aksidente, hindi swerte, kundi tunay na halaga na walang sinuman ang makakakuha. Ang mga salitang iyon ay nagpabigat sa dibdib ni Leila. Naalala niya ang unang araw na dumating siya sa Pilipinas, nang walang tirahan, walang kakilala at may kaunting pera. Ngayon, pareho pa rin siya, ngunit iba na dahil nagsimula na niyang makita ang kanyang halaga ng sapat upang hindi payagan ang sinuman na bawasan ito. Kinagabihan, pinatawag siya ni Marco Reyes ng pribado. Inabot niya ang isa pang set ng dokumento. Inaprubahan ng Board of Directors ang iyong promosyon bilang head ng Middle East Market Department at may dagdag na sahod. Tiningnan ni Leila ang bagong numero at natigilan. Ngayon, mas malaki ito kaysa sa simula niya sa trabaho. "Karapat-dapat ka rito," maikling sabi niya. Muling lumuha ang kanyang mga mata dahil sa wakas, ang mundo na kinatakutan ng kanyang ina na magiging malupit ay nagbigay ng isang bagay na hindi kailanman naibigay sa kanyang sariling bansa, ang tunay na pagtanggap. 6 na buwan matapos ang malungkot na unang gabi sa Maynila, nakatayo si Leila sa balkonahe ng bago niyang maliit na kondo na naarkila niya gamit ang sarili niyang pera. Ang tanawin sa harapan ay puno ng mga ilaw ng siyudad sa gabi. Ang mga sasakyan ay gumagalaw na parang mahabang linya sa ibaba. Ang hangin ay mainit at mamasa-masa pa rin tulad ng sa Pilipinas, ngunit ngayong gabi, hindi na ito nakakainis. Sa halip, pakiramdam niya ay nakatayo siya sa isang siyudad na nagsisimula ng maging kanyang pangalawang tahanan. Sa maliit na mesa sa tabi niya ay may maraming bagay na nakalagay. Ang kanyang promosyon, isang kahon ng Filipino sweets na gusto niya, ang lumang aklat ng panalangin mula sa kanyang ina, at isang tiket sa eroplano patungong Iran para sa susunod na buwan. Oo, sa susunod na buwan, uuwi siya sa unang pagkakataon mula nang umalis siya sa paliparan ng may luha at katahimikan. Muling tumunog ang kanyang telepono, isang video call mula sa kanyang ina. Nang magbukas ang screen, nakita niya ang kanyang ina na nakatayo sa dating kusina. Ang mainit na ilaw ay tumama sa kanyang mukha, na mukhang mas kalmado. Sa likod ay may mahinang ubo ng kanyang ama at ang pamilyar na tunog ng kumukulong kettle. "Medyo pumayat ka, anak," sabi ng ina sa unang pangungusap bago ngumiti kahit pilit siyang magpakita ng seryosong mukha. Tumawa si Leila. "Pero mas masaya po ako, ma, hindi ba?" Tiningnan siya ng ina ng matagal bago tumango. "Oo, mas masaya ka." Nag-usap sila tungkol sa maliliit na bagay sa araw-araw na buhay bago ibalita ni Leila ang tungkol sa kanyang bagong posisyon at ang pagtaas ng kanyang sahod.
Tahimik na nakinig ang ina at hinawakan ang kanyang dibdib. Tila hindi pa rin makapaniwala. Naalala niyo po ba ang sinabi niyo noon, ma? Mahinang tanong ni Leila. Sabi niyo po, baka masyadong malupit ang mundo sa akin. Ngumiti ng malungkot ang ina bago sabihin, naniniwala pa rin ako na malupit ang mundo. Opo, sagot ni Leila. Pero ngayon lang po ako nakaramdam na minsan nagbubukas din ang mundo ng daan para sa mga taong hindi sumusuko. Natahimik ang ina sandali bago sabihin ang pangungusap na matagal nang hinihintay ni Leila. Ipinagmamalaki kita, anak. Sa mga salitang iyon, umagos ang luha ni Leila nang hindi mapigilan dahil sa buong mahabang paglalakbay, ang kailangan niya ay hindi lang mas malaking sahod, hindi lang posisyon o bagong kondo, kundi ang araw na makikita ng pinakamamahal niya na ang pagiging matigas ng ulo noon ay hindi pagkakamali. Matapos ang tawag, kinuha niya ang lumang singsing na pilak ng kanyang lola sa kanyang kamay. Ang ilaw mula sa syudad ay sumasalamin sa metal. Ngumiti siya sa sarili ng tahimik. Mula sa isang Iranyanang dalaga na sumuway sa kanyang ina, naglakbay sa Pilipinas na may takot at kaunting pera, ngayon ay naging isang babae na nakatayo sa sarili niyang paa, nagpapadala ng pera sa bahay, inaalagaan ng pamilya, at bumubuo ng kinabukasan na noon ay tila isang pangarap na hindi maaabot. Minsan, ang mas magandang buhay ay hindi dumarating dahil sa swerte, kundi dahil sa araw na naglakas loob tayong labanan ang takot, umalis sa dating lugar at naniwala sa sarili nating halaga ng sapat upang magsimulang muli. At iyon ang araw na nagsimulang magbago ang kapalaran. Ang kanyang kwento ay nagtuturo na minsan, ang pagtutol mula sa mga mahal natin ay hindi dahil sa puot, kundi dahil sa takot na mawala tayo. At minsan, ang paglakas loob na umalis sa dating lugar, kahit puno ng panganib, ay maaaring magdala sa atin sa isang buhay na mas maganda kaysa sa ating pinangarap. Kung nakarating ka sa puntong ito ng kwento, huwag kalimutang mag-like, mag-follow, at mag-type sa comments kung ikaw ba ay maglalakas loob na magdesisyon tulad niya.